Alam niyo ba na may isang bata na ang pangalan ay Juan Tamad? Sa sobrang tamad niya, ay lagi niyang iniisip kung paano niya gagawin ang mga bagay-bagay nang hindi kumikilos o nagtatrabaho. Nako, ikaw talagang bata ka. Wala kang kasing tamad. Paano ako matatapos kung hindi mo ko tutulungan? Wala ka na lamang ginawa, kundi ang matulog at kumain. Isang araw, nakakita siya ng puno ng bayabas. Ito'y hitik sa bunga at nakita niya ang mga hinog at malalaking bayabas na nakabitin sa mga sangay nito. Hindi ganoon kataas ang puno ng bayabas. Sa katunayan, ay kayang-kayang abutin ni Juan ang mga bungang ito. Ngunit, hindi nag-abala si Juan na gawin ang mga simpleng hakbang na iyon. Pinuntahan niya ang puno ng bayabas at humiga siya sa ilalim ng mga nakabitin na prutas. Bakit ko naman kailangang abutin ang bunga na yan? Kung alam ko naman na sa huli, ito'y mahuhulog din sa aking bibig. Doon, ay matyagang hinintay ni Juan na mahulog ang bayabas sa kanyang bibig. Sa kanyang paghihintay, ay nakaidlip si Juan. Habang siya ay natutulog, ay naramdaman ni Juan ang nahuhulog na mga buto ng bayabas at ang patak ng katas nito sa kanyang mukha. Iminulat niya ang kanyang mga mata. At nakita niya ang isang ibon na masayang pinagpipiestahan ang masarap na prutas. At tuluyan, siya ay sumuko sa kanyang plano. Wala na siyang nagawa kundi ang umuwi sa kanilang bahay ng bigo at gutom. Kinabukasan, siya ay inutusan ng kanyang ina. Nakisuyo ang kanyang ina sa kanya na magtungo sa palengke upang bumili ng ulam para sa kanilang pananghalian. Sinabi ng kanyang ina na ihanap siya ng alimango, yung malalaki at malulusog. Ayun, ang alimango! Pambihira, ang laki ng mga yon. Maraming salamat po, Manong. Wow! Umalis ka nga sa daraanan ko. Naghahanap ka yata ng sakit ng katawan. Sa susunod ay huwag kang pahara-hara. Napakayabang naman niya. Akala mo ay kung sino. Matapos makabili ng mga alimango, ay nagtungo agad siya pauwi. Ngunit dahil matindi ang sikat ng araw at may kalayuan din ang bahay nila,
Naisipan ni Juan na magpahinga sa ilalim ng isang punong kahoy. Naalala niya naghihintay sa kanya ang kanyang ina. Kaya naman nagpasya siya na paunahin ng pauwiin ang mga alimango. Dali-dali niyang kinalagan ang mga alimango at itinuro ang daan pauwi sa kanilang tahanan. Mauna na kayong umuwi. Magpapahinga muna ako. Ituturo ko sa inyo ang aming bahay. Lumakad na kayo at pagdating sa ikapitong kanto ay lumiko kayo sa kanan. Ang unang bahay sa gawing kaliwa ay ang bahay namin. Pinabayaan ng magsilakad ang mga iyon. Pagkatapos, siya ay humiga sa ilalim ng puno. Dahil sa malakas ang hangin, ay nakatulog si Juan. Bandang hapon na nang siya ay magising. Malayo-layo pa man siya, ay natanaw na niya ang kanyang ina na naghihintay sa kanilang bakuran. Agad naman siyang sinalubong ng kanyang ina. Anak, bakit na yun ka lamang? Nasaan na ang mga alimango na ipinakisuyo ko sa'yo? Wala pa po ba ang mga alimango rito? Anong ibig mong sabihin? Kinalagan ko po ang mga alimango at sinabi ko na umuwi na rito sa ating tahanan. Ano? Inutusan mo ang mga alimango na umuwi dito? Ganun nga po, inay. Sapagkat hindi ko kinaya ang init ng araw sa daan, kaya nagpahinga muna ako sa ilalim ng puno. Diyos ko! Lahat na lamang yata ng katamaran ay ginawa mo na. Dahil dyan ay wala tayo maiiulam. Kaya pumasok ka na at matutulog na tayo. Hay! Anak, gumising ka muna at ituloy mo muna ito. Alisin mo ang mga ligaw na damo sa ating bakuran at pagkatapos ay itapon mo na rin. Ha? Sino siya? Ang ganda niya! Sa unang beses na nakita ni Juan Tamad si Mariang masipag, ay nabighani agad siya sa taglay nitong ganda. Hindi lamang maganda si Maria, siya ay ubod din ng sipag. Bukod sa pagiging masipag, napakagaling din niya sa lahat ng bagay. Agad na sinundan ni Juan si Maria kung saan ito patungo. May tao ba dyan? Nasaan na siya? Napakabilis niyang nawala. Wow! Ikaw pala ang sumusunod sa akin kanina pa. Oo. Pasensya ka na. Nais ko lang makilala ka. Ako nga pala si Juan.
Juan? Ikaw yung tamad. Aba, hindi ko inaasahang kilala mo ako. Nakakatuwa naman. Ano naman ang nakakatuwa doon? Isa kang tamad. Wala kang ginawa maghapon, kundi ang kumain at matulog. Anam lahat ng tao sa baryo na isa kang tamad. Juan Tamad. Ganun ba? Hayaan mo pa rin na magpakilala ako. Ikaw, ano ang iyong pangalan? Maria. Ako naman si Maria Masipag. Masaya akong makilala ka, Maria. Sige na, malapit nang magdilim. Kailangan ko nang umuwi sa amin. Paalam, Maria. Mag-iingat ka. Anak, bumangon ka na at mag-almusal. Aba, saan nagpunta ang batang yon? Kahit nakakapagod ang ginagawa niya, ay ang ganda pa rin niya. Alam kong nariyan ka. Huwag ka nang magtago. Alam ko rin na kanina ka pa nagmamasid. Marami akong ginagawa, pero maaari ka naman pumasok dito sa aming bakuran. Pasensya na. Gusto lamang sana kitang bisitahin. Simula noon, ay araw-araw nang pinupuntahan ni Juan si Maria para pagmasdan ang dalaga, umaga hanggang gabi.
Hoy, Juan Tamad! Araw-araw ka na lamang napunta dito para pagmasdan ng aking anak. Bakit hindi mo kaya subukang ipagsibak kami ng kahoy o hindi kaya ay ipag-igib mo kami ng tubig sa balon? Tutal, dito ka rin lang kumakain at iniinom mo ang aming tuba. Wala ka namang naitutulong sa amin. Mas mabuti pa na umalis ka na sa aming bahay. Hindi ka na rin maaring umapak sa aming bakuran. Tahimik na umalis si Juan Tamad. Kinabukasan, ay bumalik siya at may dala siyang mga dahon ng saging. Isa-isa niyang inilatag ang mga dahon sa bakuran ng bahay ni Maria. Tahimik na minamatyagan ng nanay ni Maria masipag, si Juan Tamad. Hindi nagtagal, ay hindi napigilan ng matandang babae na tanungin si Juan kung ano ang kaniyang ginagawa. Sa tingin mo, anong ginagawa mo sa mga dahon ng saging na yan? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag ka nang tatapak sa aming bakuran? Hindi po ako nakatapak sa inyong bakuran. Kung nakikita niyong mabuti, ay sa dahon po ako ng saging nakatayo. Ay naku Juan, talagang hindi ka na nga magbabago. Kayong magulang lamang Juan. Kung nais mong makuha ang kamay ng aking anak, ay patunayan mo muna na kaya mo magbago para sa kanya. Sa pagkakataong iyon, ay tila may ihip ng hangin na nagpaisip kay Juan mula sa kanyang narinig sa ina ni Maria masipag. Juan, sandali lang. Mukhang hindi natutuwa ang iyong ina sa akin. Mabuti siguro na umuwi muna ako. Paumanhin sa mga nasabi ng aking ina. Wala yon. Pero tamang iyong ina. Baka nga kailangan kong magbago. Samantala, ay naabutan niyang hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang ina. Kitang-kita sa mukha ni Juan ang sobrang pag-aalala. Inay! Nandito na po ako, Inay! Inay! Gumising po kayo! Huwag niyo po akong iiwan! Inay, patawad po. Nang dahil sa katigasan ng ulo ko, napahamak kayo. Hayaan po ninyo. Susubukan kong magbago at matuto. Masaya akong marinig yan mula sa'yo, anak. Alam mo, lalo kang gumagwapo. Inay naman, nakuha niyo pa talagang magbiro. Sa kabila ng katigasan ng kanyang ulo, nagpasya si Juan na baguhin ang kanyang mga gawi. Nag-aral siyang magsagawa ng mga gawaing bahay. Nagtrabaho ng masipag at naging masinop sa mga bagay. Hindi na kinikilala si Juan bilang tamad, kundi bilang tama. Dahil sa mga positibong pagbabago sa kanyang buhay. Makalipas ang taon, ay muling nag-cruise ang landas nila ni Maria Masipag. Maria, ikaw na ba yan? Dito ako nagtitinda at nagtatrabaho. Maaari ba kita makausap? Nais ko lamang magpaliwanag.
Wala ka nang dapat pang ipaliwanag at hindi na kita gustong makita kahit kailan. Galit at nagmamadaling umalis ang dalaga. Huli na nang siya ay sundan ni Juan. Isang araw ay nakita naman siya ng ina ni Maria Masipag. Totoo ba ang aking nakikita? Juan? Ikaw na ba yan? Magandang araw po. Ako nga po. Aba, mukhang magbago ka na. Malayo-malayo ka sa dati mong gawi. Masaya akong makita kang nagpupursigi sa buhay. Ngunit nasaan ang iyong ina? Nasa tahanan po ang aking ina. Ako na po ang nagtatrabaho ngayon. Sigurado ako na ipinagmamalaki ka ng iyong nanay. Masaya ako para sa iyo. Ako rin po. Masaya akong makita kayong muli. Isang umaga, habang naglalakad si Maria Masipag, ay nakita niya si Juan. Madungis ito at walang tigil sa paghukay. Nakita niya kung gaano kalaki ang ipinagbago ni Juan mula nang huli silang magkita. Anak, tama na muna yan at magpahinga ka muna sa loob. Kanina mo pang umaga ginagawa ang mga yan. Inay, wag po kayong mag-alala. Ayos lamang ako at malapit na rin ako matapos. Pumasok na po kayo at kumain. Anak, nababawasan ang iyong kagwapuhan. Ang dumi-dumi mo na. Paano ka makakahanap ng kasintahan yan? Wag niyo po akong alalahanin, inay. Dumi lamang ito. O siya, mauna na ako sa loob. Maria! Humihingi ako ng paumanhin kung narinig ko ang inyong pag-uusap. Ngayon ko lamang napagtanto ang dahilan kung bakit nawala ka na lamang na parang isang bula. Naiintindihan ko na, Juan. Masaya ako na nagbago ka hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para din sa iyong pamilya. Maligaya ako at nagkita tayong muli. Salamat at naunawaan mo ang lahat. Sobrang saya ko rin na muli kang makita, Maria. Hanggang ngayon, ay ikaw pa rin ang laman ng aking puso. Matapos ang mga pagsubok, inabot din niya ang kanyang pangarap na mapalapit kay Maria Masipag. Ipinakita niya na ang kasipagan at determinasyon ay may kakayahang baguhin ang anumang tao at hindi lamang humuhugot ng paghanga mula sa ibang tao, kundi nagdadala rin ng tunay na tagumpay at kasiyahan sa sarili. Kung nagustuhan mo ang ating Tagalog Folktales ngayon, ay huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe. Hanggang sa susunod!